Naku po, mga kababayan ko. Si etong si Senator Amy Marcos. Tsaka si Senator Ping Lacson. Naku, nagkasagutan na mga kababayan ko. Matindi ho itong sagutan ng dalawa, mga kapatid, sapagkat marami hong naaapektuhan ngayon sa kanilang bangayan, mga kababayan ko. Oho, yung bangayan ho ng mga Lacson. Lacson. Raulo itong bata na to. Mga Lacson, mga kababayan, nagbangayan na po yung mga Lacson. Sapagkat ito daw si Senator Amy ay makikihabol daw ho ng sabunutan. Dito daw kay susunod na miyaw-miyaw ng Senado. Uy, ano nga ba ito, mga kababayan ko? Aba, panoorin natin ang video na to, mga kapatid, kung saan binalita na ni Senator Ping Lacson ang kanyang mga pahayag, kalalon-lalon dito kay Senator Amy Marcos. Ito, panoorin natin. Hindi ng patindi ang patutsadahan ni Senator Ping Lacson at Amy Marcos. Ayon kay Lacson, hindi siya bakla gaya ng pinapahiwatig ni Senator Amy. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, nagsimula ang bangayang ito sa usapin ng budget pero tila nauwi na sa personalan? Ako, Gigi, ito na nga. Bumuelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa mga naunang sunod-sunod na tirada laban sa kanya ni Senator Amy Marcos. At sinagot niya at pinatulan niya yung naunang sinabi ni Senator Amy na baka naman mauwi daw sila sa sabunutan dahil tila pinanggigilan daw siya ni Senator Lacson. At sige, naalala mo, sinabi rin ni Senator Amy na baka kailangan daw tumingin muna sa compact mirror ni Senator Ping Lacson bago siya magbigay ng payo. At ngayong araw, sinagot lahat yan ni Senator Lacson. At sabi niya, teka muna, inaakala raw ba ni Senator Amy na bakla siya at piluka ang kanyang buhok, bagay na itinanggi ng senador. At narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na yan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ako lang, sagutin ko lang huto, mga kababayan ko. Speaking of Senator Ping Lacson, mga kababayan ko, hindi ko nakikitaan ng pagiging malambot itong ating butihing senador. Hindi ko lang makuha kung bakit nag-iingay etong si Manang Amy, mga kababayan. No? Todo ingay itong si Manang Amy ngayon. Hindi ko makuha yung gusto niyang mangyari. No? Hindi ko makuha yung gustong mangyari ni Senator Amy kung bakit siya nag-iingay ng ganito. Hindi ko rin malaman kung bakit ganyan ang ginagawa ni Senator Amy ngayon sa Senado. Ako rin, napapaisip din ho ako, mga kababayan ko Sa totoo lang, napapaisip po ako. Kasi nagtataka rin, ako na rin mismo na vlogger, nagtataka rin ako sa inaasal nitong ate ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kaya ganito? Mga kababayan ko. No? Samantalang, ang panayampo na ni Senator Amy sa budget, samantalang doon tayo dapat mag-focus. Tama ba ako, mga kababayan ko? Ako magpo-focus ako sa usapin kung tungkol ho ito sa budget. Mga kababayan. Budget ho. Kasi yun ho ang pakay ko dito. Yun ho yung naratibo na gusto ko na mapag-usapan, mga kababayan. Kasi hindi ko na ho paulit-ulit na lang ho itong si Senator Amy na nakikipaggirian. Sa totoo lang, nakakasawa man ho, pero totoo yung sinasabi ko. Paulit-ulit na lang ho itong nakikipaggirian, mga kababayan ko. Wala hong kapayapaan. Wala hong peace sa Senado. Alam niyo ho, mga kababayan ko, bakit po binoto-boto niyo ho ito? Kasi tingnan niyo ho mabuti, mga kababayan, imbis na malutas natin, no, mga kababayan ko, itong gusot, mga kababayan, imbis na maglutas natin itong problema, issue ng taong bayan, issue sa mamamayang Pilipino, imbis na maayos, wala akong patutunguhan, mga kababayan Di ba? Tapatin natin to si Amy. Di ba, Amy, gusto mong mapanagot si Martin Romualdez? Di ba? Gusto mong mapanagot si Martin Romualdez? Tama ba ako, Senator Amy? Tapatin niyo ho ako, straight to the point. Di ba? Ba't hindi ho kayo magsalita sa Senado?
Andyan ho kayo sa authority, ini-issue nyo pa ho. Di ba? Ang masakit kasi dito, nakikita ko, sorry sa mga naniniwala kay Aimee. Ang gusto kasi ni Aimee, mga kababayan ko, double kill. Alam niyo ho ibig kong sabihin, mga kababayan? Ang gusto ho ni Aimee, double kill. Why I'm saying that Aimee Marcos wants a double kill na mangyari sa Senado, makinig ho kayo sa akin. Gusto niya hong kaladkarin sa kahihiyan si Martin Romualdez at idamay si Pangulong Bongbong Marcos. Nang sa ganon, madamay din ang unang ginang. Di ba mga kababayan? Puro paghihigante ang ginagawa, mga kababayan ko. Hindi niyo napapansin? O eto, pinakamasakit, mga kababayan ko, sa mga Aimenatics. Pakinggan niyo to. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Aimee Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Hindi po piluka ang aking buhok. Eto, iba, ikaw, sa 2025, may 2.5 billion pesos ka na pork barrel. Ang lakas mo mag-ingay. Halatang halata. Mga kababayan ko, ito si Manang. Halatang halata. Mga kapatid, yung ginagawang pag-iingay. Alam mo, pag nag-iingay si Aimee Marcos, ang nakita ko ngayon, lumulusot sa issue. Huwag lang siya mapag-usapan. Oo! Ang lakas mag-ingay niyan sa issue ng ang lakas niyan mag-ingay, mga kababayan ko, sa issue ng mga kababayan ko ng budget. 'Di ba? Nag-iingay ito, kontra ng kontra. Mga kababayan ko, para masabi ng tao, gagayahin niya yung style ni Risa Hontiveros. Si Risa hindi pumipirma 'yon. Pero ito, mga kababayan ko, tignan niyo mabuti. Si Aimee, ginagaya niya yung style ni Risa Hontiveros para hindi siya mapaghalataan na meron siyang 2.5 pork barrel scam. Hindi pala scam, pork barrel lang pala. O mga kababayan ko, eto, sabi ni Senator Ping, mga kababayan, tingnan nyo. Gusto ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Si Senator Aimee, pustiso ipin. Hindi seryoso pa. Chismis to. Si Aimee Marcos, pustiso ko. O baka magalit na naman sa akin yung may mga pustiso dyan, ha? Sinabihan ko lang, may pustiso. Baka sabihin niya, PWD rin yun. Hindi lahat naman it's okay eh. Kung may pustiso si Aimee, wala namang problema doon. Part ng pagtanda yun eh. Darating naman din tayo dyan eh. Nauna nga lang talaga siya. Yung pagpupustiso. Pero, speaking sa pagpapabotox at sa pagpapapustiso, mga kababayan ko, speaking of doon, ang usapin dito yung pera ng taong bayan. Yun. Yung pera ng taong bayan, mga kababayan ko. Walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Ay, hindi talaga. Hindi ako maniniwala. O baka magalit sa akin yung mga LGBT, ha? Sinabi yung salita lang ako ng bakla. Diba? Hindi talaga ako maniniwalang bakla si Senator Ping. Oo, lakson yan, mga kababayan. Lakson. Diba? Si Aimee lang. At yung iniisip ni Senator Aimee na bakla ko, wala siyang maaaring na mati sa mundo. Correct. Yun na nga, Jiggy. Paulit-ulit na sinabi ni Senator Ping, Sabi, pakinggan natin. Maganda yung sinabi ni Senator Ping dito eh. hindi siya bakla, walang peke sa mukha niya, hindi piluka ang buhok niya. Pero paglilinaw niya, Jiggy wala siyang issue sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. At sa katunayan, nirerespeto niya ang mga ito. Pero paulit-ulit din niyang sinabi at pinaninindigan niyang lalaking-lalaki siya. Yun naman pala, di ba? Narito ang bahagi muli ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. And I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, Oy! Ang lakas manganchaw nito ni Senator Ping, mga kababayan ko, ha? para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Correct, mga kababayan ko. Masarap pa rin maging talagang tunay na lalaki. Di ba? Eto, tanongin natin yung LGBT. Halika dito, Heb. May staff ako LGBT. Halika. Meron ako staff dito, LGBT. Sabi ko sa inyo, ako open ako sa lahat eh. Ito, tanongin natin. Heb, LGBT ka, di ba? Oh, Since birth.
Yeah. Kingsbert, ano masasabi mo sa sinabi ni Senator Ping Lacson? Kaya lang. Kaya lang. Tanggap naman. Kaya lang. Kasi hindi naman usapin dito yung pagiging LGBT, di ba? Kumbaga wala namang negative impact. Kumbaga walang negative criticism yung sinabi niya. Oh, pero Positive pa nga eh. positive. Pero ang usapan dito, yung 2.5 billion ni Aimee. Oo. Oh, dapat yun ang sagutin. Tsaka Oh. yung peke niyang muka. Yun. Ayun. Thank you. Oh, sabi ko sa inyo, may stop ako eh. May stop ako LGBT. So everyone is wala akong makita sa sinabi ni Senator Ping Lacson na wala akong sinabi dito na maraming salamat Sir Edwin Rivera. No, magkapilito pa tayo. Walang masama sa sinabi nito ni Senator Ping Lacson. To be honest mga kababayan ko, napaka simple lang, no? Itong si Senator Aimee talaga ang may issue eh. Alam mo, ako I'm not focusing dun sa pagiging LGBT na binabanggit dito. Magandang kinlaro rin yan ni Senator Ping kasi, mga kababayan, magandang klaruhin yan. Baka mamaya, sakyan ni Senator Aimee yan, inaapi ang LGBT. Hindi totoo yon, ha? Hindi lang akong katotohanan doon. Mga kababayan ko, to be honest, inangat pa ni Senator Ping Lacson. Ang question dito, mga kababayan ko, at nararapat nating questionin, yung 2.5 billion pesos na pork barrel ni Aimee. Saan mo dinala, di ba? Ang lakas mo mag-ingay. Tapos ngayon, hahanapin sa'yo yung 2.5 billion pesos na pork barrel mo. Nasaan? Ano ka eh? Yun ang pinaka doon, di ba? Taga Ilocos Norte ako, pero ayaw ko yung ginagawa ni Aimee. Go, Senator Ping. Ang sakit. Aray ko, mga kababayan. Yun ang masakit doon, di ba? At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Lalaking lalaki. Period. Jiggy, balik lang tayo konti. Ano bang context? Bakit ba nagkakaroon ng iringan itong dalawang senador na ito? Kung maaalala mo sa mga live reports ko last week, mga kapatid natin, naalala nila, nauna si Senator Aimee na tinuligsa niya talaga yung laman ng 2026 national budget na Ayun. anya ay tadtad ng pork barrel o yung Okay. soft pork sa pamamagitan ng ayuda programs. Ayan. Soft pork, yung tinatawag niya. Pag sinabing soft pork, yung ayuda, kasama na po dyan yung, hindi po ako nagkakamali, is kasama po dyan yung AIX, tupad, kasama po dyan yung mga pinamimigay po na perks ng mga senador, na ayuda sa taong bayan, mga kababayan, yung mga alam mo si Senator Aimee Marcos, lagi pong bida pagbigay ng ayuda. Oo, totoo lang. Kasi po nakasama na po ako ni Senator Aimee, mga kababayan ko, sa bigay ng ayuda. Gusto niyo po pakitaan ko kayo? Papaitaan ko kayo, ha. Ito sa atin lang, ha. Ako ho dating kasama ni Senator Aimee. Ito ho yung mga nabibigyan nung 2.5 billion. Pakita ko ho sa inyo, mga kababayan ko. Kasi importante na malaman, ayoko rin naman maging bias, no? Ayoko maging bias. Alam mo si Martin Romualdez, mga kababayan ko, naging rin yan. Naging tagabigay din ng ayuda, mga kababayan. Oo! Naku, Diyos ko, mga kababayan ko, ito, papakita ko sa inyo, ha. Ito, wag sasama loob nyo, ha. O, ayan, papakita ko sa inyo, ayan, ayan, mga kababayan ko. Ayan ho, si Senator Aimee, mababa ho sa helicopter. Actually, kasama nga ho ako dyan. Ayan, pinakita ko sa inyo, ha. Pinapakita ko lang ho sa inyo, para makita nyo ho, ayan. Sabi ko sa inyo, pagdating ng bigayan talaga, kita mo. Si Senator Aimee Marcos, pakita ko sa inyo para makita nyo. Ayan. Wow! Oo, dami, di ba? Bida, di ba, mga kababayan? Bidang-bida, di ba? Yan ang katas, mga kababayan ko, ng isang Aimee. Para malaman nyo lang. Hindi ho ako nagtatago, ha. Para sabihin ko ho sa inyo. Ayan. Hindi ko ho tinatago sa mamamayang Pilipino yan. Dahil totoo lang ho ako, mga kababayan ko. Totoo lang ho tayo, ha. Wala hong samaan ng loob. Ayan. Totoo ho yan, mga kababayan. Ganyan ho si Senator Aimee ka-generous. Pag nagbigay ng suporta, all out. Kahit nga po si
Kahit nga po alam mo dami ko nang sinamahan kay Amy Marcos na pagbibigay niya ng ayuda. Siguro, ako naman makakapagsabi ako, yung 2.54 ni Amy, talagang mayroong mga napunta talaga sa tao. Oo, may mga napunta talaga sa tao. To be honest. Kasi pangit naman kung sabihin natin, hindi eh. Mga kababayan ko eh. Pangit naman sabihin natin hindi, mga kababayan. Pero totoo rin, may mga napuntahan din. Pero ang hindi niya maitatanggi, mga kababayan ko, na isa rin siya sa mga nakinabang, mga kababayan ko, ng fork. Oh. Di ba? Batikos, kaso nga lang, batikos ka ng batikos, nilulusot mo yung sarili mo, pero meron ka naman din fork. Kaya kung magkalabasan man ng ebidensya, meron ako dito. Di ba? Oh. Ayun ang totoo doon. Hindi maitatanggi. No? Mga kababayan ko na kasama na meron talagang pork o baboy. Pork barrel. Itong ito. Oh, talagang meron siyang pork. Yun ang pinakamahalaga doon. Meron pa nga ako nasamahan diyan, nasa Nueva Ecija kami. Doon namigay naman siya sa mga farmers din. Oh. Malinaw doon. Ako maniniwala ako kay Senator Ping na may pork siya dahil talagang nakita ko meron. Oh. Hindi ka naman makakapagbigay ng ayuda eh kung wala kang pork barrel. Chos yun. Good evening po. Ganda ng sunglass mo. Oo nga, maganda talaga to, Ate LB. Sama ka ko to nabili. Yung double double siya. Anyway, tuloy natin. Bagay na hindi nagustuhan ni Senator Ping Lacson at anya walang moral ascendancy ni Senator Amy Marcos na tuligsain ang 2026 national budget gayong napag-alaman din daw ni Senator Lacson na mismo si Senator Amy daw ay may pork barrel umano noong 2025 Oo, totoo yan. Meron talaga. budget. Jiggy. At saka gaya nga nabanggit ni Senator Lacson, may tawag nga sa grupo nila nila Senator Greg, kung nasan yung Macho Black. Macho Black, yes. Oh, Macho Black, di ba? May sagot na ba dito si Senator Amy sa mga sinabi ni Senator Lacson? Mabilis na sumagot, Jiggy, si Senator Amy Marcos sa kanyang social media, no? At agad niyang sinabi, teka naman, wala naman daw siyang sinabi na bakla ni Senator Ping Lacson at bakit ba tila ang babaw naman daw ng pakahulugan ni Senator Lacson sa kung ano ang tunay na lalaki. Wala Kasi sabi kasi ni Senator Amy, magsasabunutan sila. Nung sinasabi ni Senator Lacson na hindi ako bakla, ba't ako papatol sa'yo? Tama naman yun, mga kababayan. Di ba? Tama naman yun, mga kababayan ko, hindi ako papatol. Tama naman din, hindi pumatol si Senator Ping Lacson. Kasi pag pinatulan niya si Manang Amy, natural, sabihan siyang bakla. Matalino talaga. Itong si Senator Lacson. Wala rin daw masama sa pagiging bakla, wala rin daw masama kung meron kang gustong ipaayos sa katawan mo o kung sino mang individual, ano? At ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, nasa tao na raw yan. Kung gusto niya bang may ipabago siya, ipa-enhance siya sa kanyang katawan o gusto niya bang sirain ang kanyang mukha, pangalan at integridad. Ang problema kasi dito, speaking of integrity, Senator Amy, ikaw ang sumisira sa integrity mo. Number 1, paano nasira integrity mo? Punahin mo yung GAA, punahin mo yung budget, punahin mo lahat. Tapos in the end, mga kababayan ko, meron kang 2.5 billion pesos na pork barrel. Oh, that's the biggest question. Anong karapatan mo punahin kung may pork barrel ka naman? Nakinabang ka naman. Alam ko naman, yung pork barrel mo, napunta sa magandang kinalalagyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa mga pork barrel na pinagbibigay ni Senator Amy sa mga tao, talaga nakita ko naman sa taong bayan napunta. Tama naman sila doon. Tama naman kayo. Ako wala akong doubt kay Senator Amy. Kasi nakita ng dalawang mata ko kung saan niya nilalagay yung mga pondo na dapat na niya. Ako naniniwala rin ako, mga kababayan ko, na si Senator Amy hindi corrupt. Ito lang maganda kay Amy, mga kababayan ko. Ito lang maganda sa kanya eh. Hindi ako naniniwalang corrupt tong si Amy Marcos. Mahirap paniwalaan kung sasabihin kong corrupt to eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko, mahirap. Siguro kung sasabihan yung corrupt si Amy Marcos, isa ako sa magde-defend. Bakit? Totoo lang kasi ako. Kasi nakita ko kung saan niya nilalagay yung mga pork barrel. Opo, yung mga yung pera ng gobyerno na inilalagay niya, mga kababayan ko. No, yun lang po sasabihin ko. Pero, speaking sa usaping politiko, ay doon ko masasabing kasali si Senator Amy doon. Yun lang, mga kababayan. Oo, kasi laging aantayin pa ng taong bayan to si Amy para magbigayan lang ng AX saka AKAP. O, tapos yung
tulong, mga kababayan ko, ha. Kailangan antayin pa si Senator Amy Marcos para maibigay, mga kababayan ko, yung tulong. O, yun lang ang masasabi ko. Yun lang yung komento ko doon, mga kababayan. Kailangan ando doon siya, mga kapatid. Okay? Old school politician, mga kababayan ko. Kung tawagin, tama ka doon, overthinker. 'Di ba? Old school politician si Amy. So, yung diskarte niya, ako sabi ko nga sa iyo, from Manila to Baguio, bumaba si Senator Amy. Ako kasi sinama ako ng birthday niya sa Davao. Grabe, mga kababayan ko, doon siya namigay ng AX, mga kababayan ko, sa mga kababayan natin. Then, I know na doon na pupunta yung kanyang port, mga kababayan. Imposibleng makakurap eh. Kasi hawak ng DSWD yung pondo. Para malaman nyo yan, ha? O, pero, kung usapin na politiko, doon ako magsasalita, totoo yun, mga kababayan ko. Kasi old school politician siya. O, tama, hindi mangungurap si Amy, pero linis lang ng linis lang ng landas. Correct. Kasi yun ako sa kanya eh. Nakita ko sa kanya yun eh. Hindi mo naman maitatanggi kasi hindi ko maitatanggi yan kasi I saw Senator Amy Marcos for how many times na namimigay ng ayuda yan. Totoo. Kasi yung port niya, inilalaan niya sa DSWD. Mga kababayan ko. Si DSWD ang nagdi-distribute. So wala siya nahahawakan doon. Kaya malinis yon na may fork siya. Kaso nga lang, kinontra niya yung ngayon, samantalang pinakinabangan niya naman din at nakapagpamigay naman din siya sa taong bayan. Yun ang masakit doon. At usaping politiko, totoo naman yon, mga kababayan ko. Bago magbigay, ando doon siya, mga kababayan ko. Totoo yan. Hindi natin maitatanggi yan, mga kapatid nyo. Yun lang ang sa akin doon, mga kababayan. At sa Kaya lahat, mga kababayan, kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo. Okay? O, aminin natin, di man magkasundo yung mga yan, pero tandaan nyo, Marcos is a Marcos. But, I always respect kung anong ginagawa ni Jaime. Pero, hindi ko sinabi na hindi ko siya pupunahin dito, mga kababayan. Pero, ang suporta ko ay mananatili kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Period, mga kababayan. Kung ano lang ang gusto, mga kababayan ko ni PBBM, yun lang ang susuportahan ko. Dahil siya ang presidente ko, hindi naman si Amy. 'Di ba?